Ako, alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules, presyo sang bugas sa Iloilo City nagsaka na sa masobra 2 pesos kada kilo. Posible pa magsaka sang 2 3 pesos kada kilo sa masunod nga semana sunod sa DA6. Fuel surcharge sa mga airline magasaka umpisa sa Abril 1 bangon sa epekto sa mahal nga gatong. Mga balaligyan sa kilid sa Bacolod City Economic Highway nga nagasablag sa mga nagalabay, kakason. Auto nagbunggo sa dump truck sa Pavia, Iloilo. Driver na ipit sa sulod sang salakyan. Kag Pasig City LGU tuyong nga manginhost ang palarong pambansa 2028. Masandukot nga hinampang sa Wivra Ami 2026 nagapadayon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso sa aton mga nagapangunang nga balita, ginmanduan ni President Bongbong Marcos Jr. ang Department of Transportation nga isuspend ang natalan na kuntaning ang pagpatuman sa PUV fare hike buwas Marso 19. Sunod sa Presidente, hindi subong ang nagakaigo nga tion para magpasaka sa plete bangon sa gyera sa Middle East. Mas importante nga buligan ng mga commuter kag tanan nga nagagamit sa transport system. Ginmanduan man sa Presidente ang DOTR nga padasigo na ang implementasyon sang libre sakay. May bulig man nga ihatag sa transport workers. Nagpasalig si BBM nga ginahimo sang gobyerno ang tanan nga pamaagi para mapahaganhagan ang epekto sang pagtaas ang presyo sang gatong sa mga Pilipino. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Mga kapuso, pila ka rice retailers sa Iloilo City na pasaka sang 2 to 3 pesos sa kada kilo sang bugas bangod sa pagmahal sang presyo sang gatong. Presyo sang bugas posible pa magsaka sa masunod nga semana. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Simon Ledesma sa Haro, Iloilo City. Kim? Jert, hindi lang sa transport sector mabatsagan ang epekto sa pagsaka sa presyo sang gatong, kundi man pati sa presyo sang bugas. Ganito dukinot na ang pila ka mga residente sa pagkonsumo sang kanon. Kasunod sang pagtimbok sang presyo sang gatong, napilitan nga magpasaka sang presyo sang bugas ang pila ka rice retailer sa Iloilo City. Sa Haro Small Market, nagpasaka sang 2 pesos tubtob 3 pesos sa kada kilo sang bugas ang nagligad niya semana. Ini matapos nagdugang sang 50 pesos nga sukot ang millers sa delivery sa kada tunga sa sako sang bugas. Iwan sa magpasaka, ti pasakaan man namon, kay ti mahal subok ang gatong. Kapin pa ang mga local rice. Sa karon, yara sa 47 tubtob 53 pesos ang presyo sang bugas sa Iloilo City. 55 pesos tubtob 60 pesos naman ang presyo sang imported rice. Sa Pavia naman, 51 pesos ang pinakabarato nga local rice, kag 61 pesos ang pinakamahal sa imported rice. Karon din kami mamawi, ya kung hindi kami magpataas. Yang mustabita na ito sa Hina. Sa monitoring sa Department of Agriculture 6 sa mga pampubliko nga merkado, wala pa sang may na-monitor nga pagsaka sa presyo ng bugas. Subong nga semana, bangod old stocks pa ang ginagamit. Apang kung magabot na ang bagong nga stock sa masunod nga semana, 2 pesos tubtob 3 pesos liwat ang igasaka sa presyo sang bugas. Pagkabay pa, hindi man pagpatamaan sa mga wholesaler, kag retailer, kay dapat mabuligay ita subunga cheap po sang krisis. Pero ang aton mga fruits and vegetables, fish, hindi man sila kapasaka kay very highly perishable ang agricultural products. Ang pamilya de la Cruz sa Barangay Takasaro nga may masobra pulo ka individual sa Ilapuloyan, 5 kadlaw lang kag maubos konsumo ang tunga ka sako nga bugas. Kung madayon ang saka presyo sa masunod nga semana, madugangan sang 75 pesos ang ila budget sa bugas.
Ti hasta dukot guro ni way ginigbilin guro. Para makakilot-kinot ka na sa bugas magbutang sang kanon sa kabataan, gamay lang anay kag kung magkaon pa sila tugangan lang. Apektado man ang mangunguma sa oil price hike. Gani nagalaom ang mga ini nga pasakaan man ang farm gate price sang humay. Si Pabla, pangutangan mo pa nga daan ng gastuhon mo. Bayad mo pa sa traktura, bayad mo pa sa tawag. Kada ko hindi piktoyak. Dirt, suno sa Department of Agriculture 6, mahimo ireklamo ang mga rice retailer nga nagapasobra sa pagpasaka sa nga presyo sang bugas. Nagpahanumduman ang ehensya sa publiko nga likawan ang pag-uyang o kon paghaboy sang kanon. Dirt? Madamo ganyan, salamat sa update, Kim Salinas. Sa iban pang balita, bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, fuel surcharge sa mga airline magasaka man sugod Abril 1. Pila sa mga masami nga naga-travel kag mga operators ng travel and tours nagakabalaka. Si John Sala nakatutok. Pang-parelax kag healing para sa mental health kuno ni May ang pag-travel. Tagsa nga magbakasyon ini, #recharge ini bangod sa stress sa iya obra. Apang sugod subong, maamat-amat kuno ni Anay nga pulo pa huway sa pag-travel. Bangod sa natalan ang pagsaka sang fuel surcharge sa mga airlines sugod Abril 1 tubtob 15. Before gani ang aton nga ticket gani bisan nubo ang base fare niya, medyo masakit siya because of the taxes. So subong nga may fuel surcharge pagid, mas masakit na gid siya kay medyo mas mamahal na siya. Kinadugang ang fuel surcharge sa base fare sa isa ka airline agon makabawi sa ila gasto sa jet fuel. Sa statement nga ipagwa sang Civil Aeronautics Board bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, halin sa level 4 nga 117 pesos tubtob 342 pesos nga fuel surcharge para sa domestic flights, kag 387 pesos and 70 centavos tubtob 2,867 pesos and 82 centavos sa international flights. Nagsaka ini sa level 8 sa diin 253 pesos tubtob 787 pesos na ang fuel surcharge sa domestic flights, kag 835 pesos and 6 centavos tubtob 6,208 pesos and 98 centavos sa international flights. Kung every month kita naga-travel, susubong guro do mga himuunta na lang every 3 months or every 2 months na lang. Samtang sa Bacolod City naman ginakabalakan sa mga tour operators ang posible kanselasyon sa mga educational tour kag pagdoble sang presyo naman sa mga package sa mga lakbay-aral. Mabudlayan ka kiti ang budget sang parents naging preparar ang mulang gitna. Two, of course, they will of course see the peace and order situation also. Isa pa gina sa concern, hindi lang ang fuel charge, ang fuel increase. Ang tourism student nga si Cristal nagakabalaka nga posible maapektuhan ang ila exposure trips bangod sa pagsaka sang presyo sang tickets. It's sad, sir, kay usually, sir, not all people, sir, are very wealthy, sir. Not all people are privileged. So, bali, sir, daw kabudlay, sir, especially sa students, sir, and sa mostly kids, sir, sa mga ginikanan. Sa Bacolod Silay Airport, nagpasalig man ang nagdumalahan nga strikto nga i-monitor ang pagsaka sang pamasahe sa eroplano. Additional flight sila subong April pakadto na sa second quarter or third quarter. So sa isang taka-flight sabi sa isang ka-airline nang wala kita ka na naganubo sa 150 arriving passenger ka. Samtang buwas magapatigayon naman sa hublag protesta ang pila ka mga PUJ driver kag operator sa Iloilo City alas 6 aga tubtob alas 6 gabi. Mag-arali sila sa tubang sang UP Visayas Tagbak Terminal kag sagwa sang Iloilo Provincial Capital. Upod kay Hasty Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo kanya salamat. Pito kabaligyan nga nagasablag sa kilid sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway ga-demolish sa barangay sa katapusan sang Marso. Nakatutok Aileen Pedreso. Masobra 70 kaambilan vendors ang nagabaligya sa kilid sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway kada hapon hasta magabi. Apang talalupang doon nga may 7 ka permanent structure o kung tiyangge nga nakatukod sa footwalk. Ang tiyanggi nga ini, ginapanag-iyahan ni Gina, isa ka mangunguma. Ang pagkaon namon, gasto sa mga bata. Tapos hamon, mami, dakugit kay nga. Pigado kami, mamu. Ubra lang kami sa kampo, ti subong init. Wala ubra sa kampo. Sa unahan lang sa tiyanggi ni Gina ang baligyaan ni Helen. Nagpatindog kuno ini sa tiyanggi, bangod na wadaan sang trabaho ang iyabana.
Kaluoy gani ma'am kay ang bana ko way man obra protein sa kampo ma'am. Pero nga mo kapital linding pa niya ginutang ko ma'am. Matamahimo ko na mo na ila ko ma'am masunod lang kami ma'am. Pwede ba mahalin man kami ma'am? Amo ka sa wala nga subo lang galing nga mauntat amon dali gagang pangakot-hakot ma'am. Sini nga si Mana, nagpalabot sang reklamo ang Bacolod City Legal Office kag DPWH Bacolod City District Engineering Office sa barangay official sang Kabog angot sa mga tiyanggi sa palibot. Siyempre ang aton nga dalan nag-open na sa subong. Siyempre ang footwalk para niya man sa tawo. Hindi nakalabay ang tawo sa footwalk tungkol nga ang structure nila nagasagabal na. Na-monitor man sang barangay nga nagatulog na sa baligyaan ng pila ka vendors. Sa katapusan sang Marso, target nga himuon ng demolisyon para mahawanan na ang lugar. Handa man kuno nga magkooperar ang vendors. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Pribado nga salakyan nagbunggo sa dump truck sa Pavia, Iloilo. Driver, madugay pa kag nakuha matapos na ipit sa salakyan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Gingamitan pa sa mga equipment sang Bureau of Fire Protection para lang makuha ang driver sa sininga pribado nga salakyan sa Epulungkuan. Ang rescue operation ang nagdugay sang ginabulubanta 2 ka oras. Gilayon man ini nga gindala sa ospital bangod sa mga samad sa ETL. Ang driver ang ginkilala kay alias Charles, 28 anyos, sa barangay Dungon Biharo, Iloilo City. Pasado alas 12 kay nasang kaagahon. Bumunggo ini sa iya ginasundan nga dump truck sa barangay Ungka 2, Pavia. May metal na sulod, nagdasok sa may right knee niya, no? So hindi siya madali-dali nga utdon ang metal kay kada ulag sang metal ga connect sa iya nga tuhod ga batsyag sang sakit. Nagapanghakot sang basura ang truck. Nagikan ini sa isa ka restaurant kag padulong sa Iloilo City sa natabo ang aksidente. Nakipot na lang ang driver sini sang lumagapok ang nalikod nga bahin sang truck. Bangod sini, nawasak ang panguna nga bahin sa salakyan. Pagtapos ng impact, nanawag ko dayo, ngayon lantaw ko siya. Kung basi kung ano ba ma-assist ba, kung pwede pa siya makuhaan. Aso lang niya, naipit siya. Yara pa sa kustudiya sa Pavia Police si Asher. Nagatipon pa sa mga CCTV footage ang kapulisan para matumod kung sino gina may kapaltahan sa aksidente. Apang ang klaro, yara sa impluensya sa makahulubong nga ilimnon si Charles. Naging pamangkot sa aton nga responding MDRR mo, ag sa aton nga investigador kung nakainom siya. Ta suno sa iya sir, bali ang aton nga ginabasihan ang iya lang admission nga nakainom sa kuno gamay. May inisyal na nga istoryahanay sa tunga ni Asher kag sang pamilya ni Charles para sa areglo. Handa man kun magbulig ang tagiya sang truck suno kay Asher. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Exciting! Mga kapuso da sa Banwas ang Ilog Negros Occidental, maghanda na bangod nakiselebrate sa Kisi Kisi Festival ang inyo paboritong kapuso artist. Bantayan sa aton Grand Kapuso Fiesta sa E.A. Guzman, Shire Diaz, kag Allen Ansay. Live na live sa March 24, 6 p.m. Kita-kits sa Ilog Municipal Grounds. You're invited. Join us for the 25th Kisi Kisi Festival in the Municipality of Ilog. This coming March 23 to 25, 2026. Kari sa Ilog, kag mag-kisi-kisi kita tanan. Bantayan. Pasig City LGU tuyong nga mangin-host ang palarong pambansa 2028. Masandukot nga hinampang sa Wivra Ami 2026, nagapadayon sa pagbaliksang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, fiberglass boats nga may ruta Buena Vista, Guimaras, Iloilo City, vice versa, magapatuman sang 10 pesos nga saka sa plete sugod sa masunod nga simana. Si John Sala nakatutok.
Dugang kuno nga palaligban para sa mga pasaherong ipatuman nga sa kaplete sa mga fiberglass boats nga nagabiyahe Buena Vista, Guimaras, Iloilo City, vice versa. Suno sa Mamosa Marine Transport Corporation, 10 ka pesos ang igapasaka nila sa regular fare. Butang halin sa 30 pesos, mahimo na nga 40 pesos ang plete, umpisa Marso 24. Samtang sa discounted nga plete naman, halin sa 25 pesos, mangin 32 pesos na. Adlaw-adlaw ang nagabiyahe padulong sa syudad sang Iloilo halin sa Guimaras ang Guimarasnon nga si Erwin. Nang pansini ang rason sa mga kooperatiba, apang dugang kuno ini nga palasanon. Sa mga estudyante kag sa mga ginikanan nga mga medyo ginakuan gid man nila, gina-react gid man nila grocery pero ti no choice kita kay ti may pagsulundan. Naintindihan kuno sa mga kooperatiba nga dugang ini nga galastusan para sa mga pasahero. Apang nagapamirdihan na kuno sila bangod sa mataas nga presyo sang gatong. Pangayo lang kami sinyo sang gamay man nga pag-intindi. Ay ti dako man gin tibusok sang presyo sang petrolyo mo. Di sa part naman siguro sa management ti daw unsigiho namon nga mag-steady lang kami sa amo sina nga kwanti daw hindi gid ka kami ka Nagpaiway na nga magpa-interview mga boat operator nga nagabiyahe Jordan, Guimaras, Iloilo City, vice versa. Bangod wala pa kuno nila madesisyonan kung magapatuman man sila sang sakaplete. Paagi sa isa ka mensahe ginpahayag naman ni Jordan Mayor John Edward Gando nga hindi pa pinalang desisyon sa mga kooperatiba sa Jordan bangod may yara pa sila sa paghahiwaton nga pagsinapol. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Kinatuyo naman sang Pasig City LGU nga mangin host ang palarong pamansa 2028. Samtang kinampang sang Wivra Meet 2026 ang suguna matapos ang grande nga opening ceremony. Si Kim Salinas sa katutok. Formal na nga ginbuksan ang Western Visayas Regional Athletic Association 2026 sa Pasig City kahapon. Naghulog sa confetti gamit ang helicopter sa opening program. May ingrande man nga fireworks display. Magluwas sa Madinilagon nga opening ceremony kag pag-ako sa pag-host sang Wivra 2026. Tuyo man sang Pasig City LGU nga mangin host sang palarong pambansa sa 2028. So pagtapos ng Wivra Amit, why na din nagatapos? Umpisa pa lang daya. Kapag-lastar natin, katanan ng mga facilities sa silang kapasig. Kagaya sunod na daya na tinuhaan natin sa swimming pool. Nangin masandukot ang unang adlaw sang swimming competition nga ginhiwat sa Central Philippine University. Isa sa nagpasakop ang 16 anyos nga grade 10 student sa Aklan. Na-break sini ang record sa 50-meter butterfly secondary girls sang nagligad niya palarong pamansa. Kag nakakuha sang 4 ka gold medals. Apisar may pressure, kampante ini nga madepensahan ang kampyonato subong nga Wivra 2026. Siyempre record ko po, so may konting pressure pero natututo naman tayo na i-enjoy yung process kasi iniisip naman natin na nag-training naman tayo ng mabuti and i-seek natin yung guidance ni Lord po. Sa latest medal tally, nagapanguna ang Division of Iloilo nga may 11 kabalawan nga medalya, kag ginasundan sang Division of Iloilo City nga may 9 ka gold medals. Samtang ginaimbestigaran na sang Pasig City Health Office ang paglain sang chance sang 77 ka athletes kag coaches sang Division of Capiz kahapon sang aga. Parayon pa ginatumod ang kausa. Estable na ang kondisyon sa mga ini kag nakahampang na subong adlaw. Nagkasakit siya and naga-LBM but wala sila fever and vomiting. No? Everyone is stable. Ang aton dira gina-consider ang pagkaon, ang tubig, no? Kag ang hygiene man sang aton nga mga delegates. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, may yara sang buho nga nakitaan sa dughan ni Jansen Brillo ang 19 anyos nga crew sang sound system nga nasapuan patay sa nasunog nga wing van truck sa barangay Inagdangan Sentro, Zaraga, Iloilo sa Domingo sang aga. Ini ang nakitaan sa autopsy examination nga ginpatigayon sa iya bangkay. Apang hindi pa madeterminar sang Zaraga Police kung ano ang nagtugas sang buho. Hindi pa man mahambal kung ang kamatayon ni Jansen ang natabo antis ukon sa tion na sang pagkasunog sang truck. Bangod sini, hindi pa makumpirmar kung may foul play sa kamatayon sini. Nagahulat pa ang Zaraga Police sa mangin resulta sa investigasyon sa BFP. Apang sang ginpakigangutan sa news team, ginpahayag sa BFP nga wala pa sang konklusyon ang ila investigasyon. It's either cause na siya sa mga hard objects or pwede man siya maging gunshot wound, stab wound.
Mga kapuso, Victory Day in Panay, Guimaras and Romblon gin celebrar subong nga adlaw. Nagtaliwan nga World War II veterans gin dumdum. Si Julius Bilacaol nakatuto. Non-working holiday subong nga adlaw sa mga isla sang Panay, Guimaras kag Romblon. Ina ang kaangon sa selebrasyon sang ika-81 nga Victory Day ukon pagdeklarar sang kadalagan sa pagpakig-away sa mga Hapon sa tung World War II nga kilala man bilang Liberation of Panay, Guimaras and Romblon. Ang mga nagtaliwan nga World War II veterans sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Haro, Iloilo City, liwat nga gindumdom, kalabanan sa mga nagtambong, mga himata na lang sa mga veterano. Padayon nila nga ginaduso ang importansya sa selebrasyon. It's very, very important, especially for our young generations. And the VFPS died. You are also requested to join in the photo opportunity. Before your the war. And it's our parents who defended our country. March 18, 1945, sang nagdungka sa hunasan sang Parara Beach sa Tigbawan, Iloilo, ang mga soldado nga Amerikano kag mga Pilipino. Ini ang mitsa para dalayon nga mapapas ang mga Hapon nga nag-akupar sa isla. Saksi sa among hitabo ang 88 anyos nga si Lola Marcela. 7 pa lang inikatuig sa tungation. Pagdungka nandan, nakita kid nga langga siriga ang mga suga sa lawod. Dako kuno nga bagay ang pagkahilway sa isla sa kamot sa mga Hapon nga nagtugas ang tuman nga halit kag tuman nga kahadlok sa mga pumuluyo sadto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga puso, 100% na handa ang De La Salle Choral sa University of St. La Salle, Bacolod para sa konsyerto nga gintiguluhan Buglas. Liwat nga mabatian ang orihinal nga Visayan folk songs nga tagan sang lain flavor sang choral group. Magluwas sa feels nga dala sang musika, literal nga mapa-throwback buwas ang mga tumalana. Walas 10 aga, kagalasyan sa gabing performances sa St. La Salle Coliseum. It is important that we look back to our past once in a while, and we're glad that we, as Lasallian artists, were given this opportunity to usher our audiences, our community back to our roots, para maka-reflect kita. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Balay ka karinderya na sunog sa Barangay 21, Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutugka. Nagpugok ang aso sa pinakamay establishmento sa dalan sakop sang Quadra Street, Barangay 21, Bacolod City, pasado alas 11 kinas ang aga. Inibangod, madasig nga nagdako ang kalayo sa sini nga balay. Nasunog man ang karinderya sa una nga panalgan. Gasulat na lang gid kuya misya kay naglista na lang gid kuya sang nagkuha sang pagkaon. Wala gid lupok, nagsigrab na lang gid sila ya siling nila nagga karab-karab ng Nangambal sila din ng siga sa babaw mo, si grab na. Nagdugay sa masobra 40 minutos ang pagpalong sa sunog. Nagbuwas investigasyon sa BFP nga naghalin ng kalayo sa ikaduha nga panalgan sang balay. Based samon ma'am nga nga pagkandak sang investigation di sa fire scene, ang kalayo nagsugod sa second floor sang iya nga balay ma'am. Sa subong ma'am ginapadayon pa namon ang amon nga onsen investigation ma'am. Kay kagina ma'am apagabot namon ang sa babaw is hindi nang birth down na. Adrian Pretos, One Western Visayas. Ginpang vandalize ang brick walls ang bike lane sa esplanade sa Barangay Kalubihan, Haro. Ini ang ginreport sa Iloilo City General Services Office ang damlag lang. Ginatudlo nga may kahimuan ang pila ka gang sa pamatanon bangon nakabutang mismo ang ngalan sang grupo sa vandalismo. Nagpakigangot na ang GSO sa kapulisan ka sa Posmo sa pagtumod sa may kahimuan kag pagbantay sa lugar. Nagpatigayon sang session ng barangay officials sang Kalubihan kag na desisyonan nga i-restore ang gin-vandalize nga bike lane. May mga freedom wall sa syudad suno kay Ravenna nga amo ang nakadesignar nga lugar sa pag-express ang ideya sang mga grupo. Hopefully mag-apilar kita sa pumuluyo nga magbantay kag
mag-coordinate kita sa barangay so that maprotektahan man natin kag ma-preserve no, ang mga pasilidad natin. Papuso matamat na naghinay ang huyop sang hangin amihan sa pungsod kung ikumpara sa nagliligan niya inadlaw. Naglabot na lang sa northern kag central Luzon ini mainit. Kag mapaang nasa dakong abang isang pungsod pero may chance sa gihapon sang localized thunderstorms. Sa datos naman sa Metro Weather, may lapta-lapta nga ulan sa iban ibang sa Western Visayas kaupod ang Aklan kag Iloilo. Mga kapuso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicle Sangre. Matapos ang pila ka tuig, magakitaay na si Hagorn kag Amihan. Kaupod ang mga Sangre kag si Mitena, masarangan bala nila ang puwersa ni Hagorn. Bantayan ina 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang, ano-ano bala nga mga ebidensya ang makita ni Joey kag Andrew? Paano bala ini magamit batok sa mga sindikato? Bantayan ina sa Never Say Die, 8:55 p.m. sa GMA Prime. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamong gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotte Tan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.